sa wala ng ating CCN FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83. Okay, magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay, sa ating mga listeners mula Luzon, Visayas and Mindanao at maging sa Middle East at sa iba mang panig ng ating kapuluan at maging sa buong mundo. Muli ito ay ang ating programa, Pagbalik Tanaw ng ating salinlahi, dahil napakahalaga na ating hihimayin ngayon ano ba talaga ang ating mga pinagmumulan. So salamat sa pagkakataong ito. Nandito po tayo sa CCN News, The Filipino Views Channel at sa pangunguna ng aming manager dito. Walang iba kung hindi si Mads Pangulima at sa aking mga kasamahan dito na nagsidatingan na ang ating kaibigan na si Kahar Salik at sa iba pang mamaya paparating yung ating mga CCN patrollers. Ngayon, ako ay nagagalak at natutuwa ako sa mga feedback sa akin sa lahat ng mga tagapakinig sa ating programa na ito yung programa nga magmumulat sa ating kamalayan dahil ang sabi nga ni Dr. Jose Rizal na kailangan talagang magtanaw tayo, tatanaw tayo sa ating salinlahi. Lumingon ka muna sa iyong pinanggalingan para makarating ka sa iyong paroroonan. Kaya ako po ay ating sisimulan ngayon sa isang awitin. Pakita natin na mayroon naman tayong konting talent. Ito yung awitin na ito yung kinanta ni Rick Manrique, Mahiwaga, at ito po ay ating pakinggan. Ang mensahe nito ang inyong mauunawaan. Huwag lang ninyong pakinggan ng aking boses. Kakanta tayo. Okay? Let's start. Mahiwaga ang buhay ng tao habang tayo naglalakbay sa mundong ibabaw. Mahiwaga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin tiho at manali lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Ang buhay natin sa mundo ay isang paglalakbay. Sabi nga, life is a journey with God. Lahat ng bagay ay may hangganan, maging ang ating buhay. Ang tanong, pagkatapos mo sa mundong ibabaw nito, saan ka paroroon?
kaya napakahiwaga. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin tiyo at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. At mayroon pa tayong isa pang handog na awitin sa inyo, yung hiram sa Diyos. Sino ako? Okay, let's join us. Kantahan muna tayo. Sino ba tayo sa mundong ito? Hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong daan. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kung di ang taong Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyan
salamat po sa mga nakikinig sa ating ginagawang awitin. Ito po ay napakagandang pagkakataon na tayo ay nakapagsahimpapawid sa ating programa, Balik Tanaw ng ating salin lahi. Kaya ito po, tayo po ay magsisimula ngayon sa ating gampanin. Ito po yung ating ginagawa kasalukuyan. Dahil nais kong dalhin kayo sa mga bagay, sa mga kaalaman tungkol sa ating mga nakaraan. Ang programa pong ito ay magbibigay ito ng guide sa inyo. Malaman ninyo ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang ating hinaharap. Siguro makakapag-move on tayo ngayon dahil maraming bisis na akong nagbibigay sa inyo ng mga tinatawag na mga kaalaman, lalo na pinag-usapan natin yung ating pinanggagalingan. Paano nakapasok ang kasalanan sa daigdig na ito? And sabi ko nga sa inyo, yung nailabas at ang naibaba. Yung ating ginagawang doon ay pinapaliwanag ko sa inyo yung pagpasok ng kasalanan ng ating inahan nga nakalabas doon sa Garden of Eden at yun namang nakababa na itinapon ng ating creators. So, dalawang kasing bagay ito nga kailangan kong bigyan ko sa inyo ng pagpapaliwanag, Yun ang totoong sanhi o dahilan. Bakit ang tao sa Bisaya pa nagumon sa kasalanan? Sobrang lupit, Kailangan natin tanggapin dahil yan ang realidad. Tayo ay makasalanan sa mundong ibabaw na ito at ito ay ating namana sa dalawang yung nailabas at saka yung naibaba. Siguro, naipaliwanag ko na sa inyo, mayroon kasing 1/3 of fallen angel at marami pa yung Anunnaki, mga Nephilim, marami pa ang mga nakababa dito. So, ang ibinaba dito ay lumaganap sa mundong ibabaw na ito. At isa sa kanila na si Satanas, kung tatawagin, yun ang nanukso sa ating inahan ng sangkalupaan. Walang iba kung hindi si Eva. Nakalabas siya sa Eden at ang itinapon naman dito sa sangkalupaan, nagpang-abot sila. Kaya naisilang si Cain at saka si Abel. Kaya maliwanag na siguro sa inyo yan, ang mga paliwanag ko na ito ay kailangan ninyong ma-decipher, maiintindihan ninyo kung paano nakapasok ang kasalanan sa mundo. Kaya lahat tayo mayroon tinatawag tayo na minana na kasalanan. Sapagkat yun talaga ang lahat ng tao ay nagkakaroon ng tinatawag na pagkakasala. So, ito po yung ating ginagawa ngayon. Sinisikap natin ito na maiintindihan. Ang ating mundo ngayon ay batbat ng kahirapan. Sa katunayan, ito yung tinatawag na end of times na tayo ngayon. Nasa huling bahagi na tayo ng ating kasaysayan. Kung mapapansin ninyo na nag-resurrect ang Panginoong Hesukristo sa loob ng 3 araw. Kumbaga yung nasa pangatlo na tayo. Sapagkat ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon naman dito sa atin. So, kailangan natin maiintindihan yun na ang 1,000 roon, ang 1,000 dito sa ating mundo ay 1 araw lamang yan doon sa kanila. 1 araw lang yan. Ay nasa pangatlo na tayo. Mahigit 2,000 na, Mahigit 2,000 taon na magmula noong nabayubay
sa krus ng Kalbaryo ang Panginoong Hesukristo. So, pumapasok na tayo ngayon dito sa pangatlong kabanata. Kaya third covenant na po tayo. Nakikita naman ninyo ang sinasabi nga dyan sa Hebreo chapter 8, verse 7, na mayroong pagbabago. Nawawala na ng bisa ang una at ang pangalawang tipan. Pakibasa ninyo. Pag-take note ninyo. Hebreo chapter 8, magsimula kayo ng verse 7. Makikita ninyo mayroong pangatlo at panibagong gaganapin na tipan. Yun yung tinatawag na scriptura sola. Sapagkat narito na ang ating inahan, siya na ngayon ang magro-rule. Sapagkat ito na yung panahon ng kababaihan. Ang reyna ng timugan, walang iba kung hindi si Queen Regente, Queen Sheba yun, si Queen Sheba. At ang pinaka-center ng kaniyang pamahalaan noon, ang lugar ng Sugbo o Cebu. Diyan ang power niya noong araw na yon. Ang Queen of the South, raise up like a wisdom of King Solomon. Si Solomon noong araw ay dito na yan, kumukuha na yan dito ng mga ginto at saka yung mga egarwood at mga iba't ibang klaseng kahoy na mga matitibay sapagkat ito yung tinatawag noon the land of Ophir. Ophirians tayo that time na yon. Ni kahit si King David dito na rin nag-atas nga kumuha dito ng mga kahoy at saka mga ginto. Yun ang kasaysayan dito. So, sa panahon na si King Ophir ang nangangasiwa dito noon sa panahon na yon. Si King Ophir at saka yung Queen Sheba ay magkakapatid yan. So para maintindihan ninyo, anak yan ni Hoktan. Si Hoktan at saka si Pilig ay magkakapatid yun. Para lang itong kwento ng Crispin at Basilio. Ang kanilang tatay ay Hebreo, si Heber. Kaya tayo po yung original na Hebreo nga nandito ngayon sa ating bayan. So, maliwanag na siguro yung ating ginaganap ngayon na kailangan natin ang paglingon muna. Dahil yun ang sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang sino mang hindi marunong sa kanyang pinanggalingan ay malabo nga makarating doon sa kanyang parurunan. Totoo po yun. Sinasabi na yan. At lahat ng bagay ay meron tinatawag na hidden code, password. Yun yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ano naman ang sinasabi ni Apple Lakay, ni Marcos? Okay, punta tayo, slide tayo doon sa kayamanan. Ang sabi naman niya, who you are, the strong nations. If you do not know the password, you cannot touch the wealth of humanity. Kaya kailangan natin, malalaman din natin kung saan ba ang wealth na ito. Sapagkat ang mga yaan sila si Dr. Jose Rizal, si King Bernardo, ay sa ibang salita, enkargado lamang yan sa kayamanan nga narito. Katunayan nga, napautang na nga ni Marcos ang buong mundo. Kaya napakaraming kumakalat na mga certifications. Okay, papunta tayo doon. Ito kailangan medyo may paglilinaw dahil interesado kayo kapag ang ating pag-usapan yung wealth of humanity dahil sino ba naman ang hindi nangarap siguro nga malunasan ang kahirapan dito. Para saan ba yun? Para yan dito sa ating sa ating bayan at buong sangkatauhan. Mayroon kasi tayong tinatawag na pagbabago, transformations ang ating bayan. Okay, kaya nasabi ko na sa inyo noon nga ito ay mayroong daglian na pagbabago ito ang ating sistema ng ating bayan. Kaya nga ang tawag nga diyan sa Malacanang ay Malacanang Palace. Okay. Sinasabi ko na sa inyo, ito ay nakaproseso na tayo ngayon. Malacanang Palace, ibig sabihin may darating at darating ang hari natin diyan. Ako ay pauna lang, tagapagsalita ako sa council. Sapagkat ito naman talaga ang sinasabi nila. Darating ang araw, ito ay nakaproseso lang tayo ngayon.
Darating ang araw diyan, kaya nga ang tawag diyan ay Malacanang Palace. Ibig sabihin, mayroon tayong hari nga inaantabayan na napapakarating, makaupo diyan, ano? Ang panahon ay mayroong pagbabago. Sa ating kasulukuyan ngayon, tinatawag na kapighatian tayo ngayon. Ngunit sabay ng kapighatian ay mayroong pagbabago na mararamdaman. Kaya nga, ito po yung nakakabahala ngayon sa ating panahon. Ang tao, hindi nararamdaman ang panik. Bakit? Gadgets na kaya tayo ngayon. TikTok pa more. Para bang nalilibang ang ating sarili doon sa mga napapanood natin. Totoo yun. Nalilibang natin ang ating sarili pero hindi ninyo alam nga tayo ay humarap na ngayon sa tinatawag na kapighatian. Masyado na ngayon ang ating kapaligiran ay ang dami ng nangyayari. Kailan lang sa Russia, sa China at iba pa. Nagkaroon na tayo tinatawag na sickening, ano? Ito po yung palatandaan na kailangan mag-ingat tayo. Dahil may mga bagay, kahit dito sa Metro Maynila, ang sinasabing the big one, ang sinasabing tsunami, may paraan yan na maaagapan. Kailangan lang ninyo matatulunton ang daan ng hiwaga. Nakuha ninyo? Ano ba yung hiwaga? The mystery. The heavenly wisdom. Totoo yun. Kung ang ipinangaral ni Kristo Jesus ay punong-puno ng mga matalinghaga na pananalita at mapaghimala na ginagawa. Kasulukuyan kasi, ano na tayo ngayon yung mga ginagawa, piniperform noon ni Kristo Jesus, yung paglakad sa tubig. Mayroon ako napapanood ngayon nga tao na lumalakad na rin sa tubig. Kapangyarihan yan. Ang tanong, saan nagagaling ang kapangyarihan na yan na ginaganap nila? Kaya ito po yung ating sinsayin, no? Pag-aralan nating mabuti ngayon. Sa aral ni Kristo Jesus, himala, talinghaga, ngunit itong sa huling kapanahonan, hiwaga na po tayo. The mystery of the heavenly wisdom. Ako ay nagpapauna na naghahayag sa inyo. Sapagkat ito yung aking sinasabi, ay paroroon tayo sa pagbabago. Kaya kailangan natin, maingatan natin ang ating sarili, ang bawat isa. Mag-ingat. Dahil hindi natin alam ang mga kaganapan. Ngayon, pahirap ng pahirap ang taong bayan. Halos hindi na alam kung saan sila kukuha ng kanilang isustain sa araw-araw na pangangailangan. Nakita naman ninyo ang ating mga politicians. Napakahabang panahon nga nagnanais silang baguhin at iguhit ang bayan nito ng maayos. Ngunit nasadlak pa rin tayo sa dusa. Napakarami pa rin mga mamamayan nga napapahirapan. Kaya ito ay aking panawagan sa inyo. Bago ko makalimutan, ang 110 tribes ay kailangan natin mapag-isa. Ako ay nanawagan ngayon sa mga leaders ngayon ng mga tribo, mga tribal leaders, na kailangan magkikipag-ugnayan kayo. Pwede kayong magkikipag-ugnayan sa akin dahil dito sa CCN News, the Filipino channel, at ito'y ating pag-usapan kung paano natin gaganapin ito. Kaya ako nanawagan sa 110 tribes at sa mga 72 spiritual divisions. Dahil ang usapan nito ay more on spiritual. Magta-transform tayo sa mga physical at mga material. Hindi po pwedeng maiwanan natin ang spiritual. Laging tandaan ninyo na ang pagganap natin
material at spiritual ito. Parang isang nibelhos lang ito, no? Ito yung kabilang side, ito yung material, ito naman yung spiritual. So timbang yan. Hindi po pwedeng mauna yung isa at mahuli yung isa. Gigiwang-giwang yan. Kaya kailangan natin maingat itong pag-usapan. Ngayon, nasabi ko na sa inyo kanina na mayroong pagbabago ang ating bayan. Ang bayan nito ay babalik sa isang kaharian. Believe me. Papunta tayo roon. Dahil ang inaantay ng Malacanang ay ang hari na uupo dyan. Pero marami ngayon ang nag-assume, marami ngayon ang nangangarap, marami ngayon ang nag-self-proclaim na kisyo siya daw, si Wonder Boy, siya si Wonder Woman, siya ang mga ngasiwa. Pakarami akong pero hindi ganon ang atas ng konsiho. Yun ay mga pretending, mga self-proclaim. Hindi po pwedeng angatin mo ang sarili mong upuan. Sa katunayan, ibang bansa ang magpapatotoo dito sa magaganap dito sa ating bayan. Hindi tayo. Kaya ganap lang tayo dito, kaya ang gampanin ko ay ang ipangaral, ang huling panawagan. Dahil nasa hiwaga na tayo. Ano yung hiwaga? Ano yung aral noon? The light known wisdom. Aral ito ng katanghaliang tapat. Sapagkat sa huling kapanahonan, babae na ngayon ang gaganap. Ang kababaihan na ngayon ang siyang gaganap sa huling kapanahonan natin. Kaya nga, dito ay ang Queen of the South. Mababasa mo naman yan sa Matthew, chapter 12. So, ito po yung kailangan ninyong malalaman. Ang Queen of the South, palipat-lipat yan ang kanyang espiritu. Alam ba ninyo na mula pa kay Eva sa ating unang inahan, wala namang kamatayan sa Eva, hindi naman nakalagay doon sa Bible, si Adam. 930 years. Pero si Eva, walang nailathala doon na kaniyang kamatayan. Tama? Ang kanyang espiritu ay palipat-lipat lang yan. Palipat-lipat lang yan. At hanggang siya ay nananahan doon kay Miriam, kay Maria, kung saan ay gumanap si Jesus Christ, kanyang kapanahonan. Ngayon, mayroong controversial dyan. Anong klaseng espiritong nananahan kay Maria? Yan, papunta tayo doon sa, hindi ko kayo sa pinag-iisip, pero pagmasdan ninyo ang daloy ng usapan. Ang Bible ay sinasabing Holy Spirit. May hindi tugma dyan. Sabagat ang holy, banal yun eh. Walang banal nga nakikipag-niigan. Espiritu lamang. Kung paano tinukso ang ating inahan, siya po ay natukso sa isang busis nung sa pasimula, kaya kumalat ang kasalanan. Alam ba ninyo ang ating puso ay dugtong-dugtong lang ito? Kaya alam ng ating inahan ang lahat ng mga anak niya. Yan yung nagkikipag-ugnayan sa akin, yung counsel nila. Mga matatanda. So, ito ay kailangan natin ma-decipher ng husto, no? Dapat maunawaan natin na mayroong espiritu. Yes, may gumagalaw kay Maria, kaya sinilang si Kristo Jesus. Pero ang tanong, saan nanggagaling at anong espiritu ang gumanap noon? At ganun din kay Eva. Ito lang ang sagot ko. Walang iba kung hindi pa rin yung naibaba dito. Ang mundo sila ang nagro-roll dito. Sila ang nagro-roll dito. Marami akong gustong i-reveal sa inyo. Kaya lang ako ay medyo namimrino-mrino muna ako dahil nga sa baka mamaya hindi ninyo kayanin ang aking mga kapahayagan. At sabay tataasan ninyo ako ng kilay. Pero ako ay sumusunod lamang sa atas ng konsiho na ito ay kailangan panahon na nga maiintindihan ninyo ito, mga aking mga kababayan, para hindi po tayo
maligaw. Ito ang aking masasabi sa inyo. Di ba nasabi ko na sa inyo na sinisikap ng mga Kristyanismo sa kanilang pangangaral ay dalhin tayo sa langit. Hindi ganon. Lalo na yung sulat ni Pablo na mayroon siyang pangako. Nandiyon na papuntang biyaheng langit. Hindi po pwede. Sapagkat, ito yung aking masasabi. Kung saan nakalabas ang ating inahan sa Garden of Eden, doon pa rin ang ating patutunguhan. Malay mo, baka sakali nandoon yung hagdanan papuntang langit. Pero alam na namin yon, ang mga bagay na yan. Kailangan lang muna makapasok kayo sa hiwaga. Okay, iwanan ko muna itong ating paksa ngayon at mamaya-maya ibalikan natin ito at tayo po ay magpakilala sa ating himpilan. Okay. At ito po yung ating programa, Balik Tanaw ng ating salin lahi. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin ito na sabi ko nga sa inyo kanina na ang kasalanan ay nang dahil sa nailabas sa Eden at yung naibaba. Sino yon? Tatay natin ang nagbigay ng kaligayahan, kasiyahan sa bawat isa. Salamat nga tayo, binibigyan tayo ng cellphone ngayon. Kanya itong mundo. Dito siya pinangasiwa. Dito siya pinapangasiwa ng ating amahan sa kalangitan. May amahan tayo nga nag-iisa na siya po yung may hawak ng kabuuhan ng mga planeta at lahat ng mga bagay na kapag ka ang mga nagkasala ng mga espiritu, kagaya ng Martians, Jupiterian, Mercury, at iba pa, ibinaba dito yan. Kaya nga ang mundong ito, babaan ito ng mga espiritu nga kasala sa ibang dimension. Kaya ito po yung tapunan. Sabi ko sa inyo, naging controversial yan. Tapunan ito ng mga sotelba, ng mga espiritu, na mga nagkakasala. Marami yan. Bukod doon sa 1/3 of fallen angel, kasama na yon doon ang tumukso. Ito'y labanan lang to ni Michael at saka ni Gabriel . So, nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan ang kataas-taasan. Kaya nga, ang lahat ng mga nagkasala, pakbaba dito. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nag-oversay lang ang ating amahan. Nakikita niya ang galawan dito. Ang ating amahan sa kalangitan, siya po'y mapag-unawa. Maunawain yun. Hindi yun nagpaparusa. Ngunit ang tatay natin dito sa lupa, sobra. Kaya nga sinasabi niya, I am a jealous God. Ako ay isang silusong Diyos. Ako ay Diyos ng mga hukbo. Nakuha ninyo. Siya po yun ang gumaganap dito. From creator, nagawa. To creations. Tayo yung mga creationals lang tayo. At yung nagsabi, gawin natin ang tao gaya ng wangis natin. Kaya dumadami tayo. Mga creations na lang yun. Mga creations yun.
dito na gumaganap. Matagal na ang mundo sa panahon pa nila ng Niberians, Anunnaki, Nephilim. Matanda na ang mundo. Kaya lang kapag katignan natin ang Bible, ay tila sa mga 6,000 o 7,000 years. Diyos ko po, billions of years na ang mundong ibabaw na ito. Matagal na ito. Kaya sabi nga ni Kristo Jesus, kahit ang buong sansinukob, mayroon siyang sinasabi na mga nakatagong lihim na kung ihayag man ay kahit buong mundo, gagamitin man natin ang lahat ay hindi sukat, hindi pa kasyang paglagyan. Kaya ang aking ini-reveal sa inyo, ito yung hiwaga. The mystery. So, ang kailangan lang natin, ang tatay natin sa mundong ibabaw nito, respeto. Be respect. Diba? Irespeto mo lang siya. Huwag mo siyang sambahin. Huwag mo lang siyang sambahin. Kung paano mo nirespeto ang iyong tatay sa laman, kagaya ng tatay ko, si Jaime, nirespeto ko. As my father. Pero hindi ko sinasamba. Alam ba ninyo nga ang tao ay respeto lang ang kailangan natin dito sa mundo. Kailangan lang natin ay magkakaunawaan. Kailangan kasi, paliwanag ko sa inyo, yung 10 espiritu, kailangan dapat talunin mo sa 3. Ano yung 3 na yun? Nasa iyo yung unawa, nasa iyo ang katwiran, at katotohanan. Katotohanan, unawa, at katwiran. Yun lamang ang 3 na yan. Alisin na natin ang puot, galit, at hinanakit. Ang puot, galit, at hinanakit, PGH yun. Sabi nga ng kaibigan kong Bishop. At saka yung pagkasiluso. Ang pagkasiluso natin, galing yan dito sa amahan natin sa lupa. Nasa atin yun. Huwag ninyong hanapin si Satanas sa kung saan mang sulok na yun. Ikaw rin yun eh. Kapag ka ikaw ay nagalit, galit na galit ka, lalabas sa katauhan mo ang masamang elemento. Hindi ka na pastor, iba na ang ano mo ngayon. Iba na ang magiging reaksyon mo. Galit ka na eh. Ibig sabihin, espiritu yan. Espiritu ng galit, espiritu ng puot, hinanakit, lalabas sa isang pagkatao yan. Lalabas sa tao yan. So, kailangan natin yung 3 sinasabi ko. Unawa, katwiran, at katotohanan. Kapag ka nasa iyo yung 3 na yan, mawala. Ibig sabihin, na-overcome mo ang 7 na yon. 10 kasi ito na espiritu eh. Siguro kailangan na natin ay matutunan. Kilalanin mo ang tatay natin dito sa lupa. Acceptance of reality. Tanggapin natin. May tatay tayo dito sa lupa. Yun yung nagsabi doon, go to the world and multiply. Dito tayo nalansi. Akala na kasi natin na ang ating sinasamba ay kalangitan, nagrambol eh. Di natin, di ko alam nung panahon na yon. Blurred ako, pero ngayon naunawaan ko na dalawa pala ang Diyos nga nagro-roll. Isang Diyos nga nagro-roll sa mundong ibabaw na ito at isang creators nga nandoon. At mayroong hidden name. Mayroon siyang hidden name. May secret name. Nakuha ninyo? Dito sa mundo, maraming titulo. Ang pangalan nga alam ko. Alam ninyo yan, nasa Bible yun eh. Napakarami yan. Alam ba ninyo nga si Kristo ay manifestations lang nila yon? Kanya itong mundo. Sila lang ang gumaganap dito. Hindi kasi nakikita natin ang Espiritu. Pero nagmanifest doon kay Kristo. Tignan ninyo. Nung siya nakoronahan siya ng tinik, ang sabi niya, bakit mo ko pinabayaan, Ama? At kung ang sabi naman niya nga, siya at ang Ama ay iisa, hindi na sana siya pababayaan. Hindi rin niya na masabi na ang Ama dito ng kalupaan
at siya ay iisa lamang sila. Yes, sila ang nagro-rule sa mundong ibabaw na ito. Kaya itong pagpaparito ni Kristo Jesus ay nagpaparusa na siya. Bakit? Alam mo kung bakit? Parusa na ang mundo ngayon. Sa mga hindi tumatanggap sa Kanya at yung tumatanggap sa Kanya. Bakit? Tignan mo ngayon ang Israel. Hindi kinikilala si Kristo Jesus na tagapagligtas. Parusa. Okay? At yun namang tumatanggap, may parusa pa rin. Bakit? Nakalakal ang kaniyang salita. Ang kanyang salita, nakalakal. Pinagkakitaan, si Kristo Jesus ay dumating na, pulubi siya. Hindi siya hari nga makita nating literal. Why? Pinagkakitaan. Akala ba ninyo nga darating siya sa may yung nai-imagine, nag-i-imagine tayo yung nag-ascend doon at yung magbalik dito, akala natin talagang as in hari, hindi espiritu. Ang aking pinaliwanag sa inyo, espiritu na ito. Okay? Narito na siya. Nagpaparusa na siya sa mundo. Kaya ito yung komplikado natin. Nakita na niya ang pagkakamali ng sangkatauhan. Kaya baha dito, sunog doon, lindol dito. Kanya ito. Kahit anong panalangin mo, kahit anong sabihin mo, maglupasay ka man at maglumuhod ka man papuntang Quiapo, papuntang Baclaran, no say. Hindi na uso ang isang panalangin. Alam mong kailangan? Petitions. Mag-petitions ka sa Ama natin sa kalangitan. Petitions ang kailangan, hindi na panalangin. Mag-petitions ka. Pasok ka doon sa loob ng iyong kwarto, manalangin ka, mag-petition ka sa Ama natin sa kalangitan. So nakikita ninyo ang kaibahan. Nagpaparusa na si Kristo ngayon. Kanya itong mundo. Pero hindi ka rin pwede makapasok sa aral ng hiwaga kung hindi ka muna dadaan sa Kanya. Kailangan mo nang matiklop ka muna ni Kristo Jesus at alam mo ang Bible. May endorsement ang mga bagay na ito. I-endorse ka doon sa kanyang nanay. Kaya hindi po pwede nga yung sinasabing ang kaligtasan ay sa Ama, Anak at Espiritu. Tatlo. Hindi ganon. Matagal akong nalansi. Napag-isip-isip ko. Paano ka nga naman isilang sa mundong ito kung alisin mo ang ina mo, ang nanay mo, na siyang nagdala ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan, na ilabas ka, pagkatapos pagdating sa kaligtasan, hindi mo sinasali ang iyong inahan? Ay napakalaki ang rules ng ginagampanan ng ating ina ng kalikasan. Siya yung inahan natin ng kalikasan. Hawak niya ang 4 na elemento. Hanggang ngayon siya ay nagpapasuso pa rin sa sangkatauhan. Bakit? Hawak niya ang apoy, ang lupa, ang hangin at ang tubig. Kaya nga tinatawag siya na ina ng kalikasan, the Mother Earth. Hindi naman natin pwedeng tawaging Father Earth itong natin, Mother Earth. Siya yung ina natin ng kalikasan at ng sangkatauhan. Walang iba kung hindi ang ating mother, si Eva. Mother Earth. Ito ay sumisimbolo sila ng pagtakip ng langit. Parang mag-asawa, no? Pagtakip ng langit at lupa. Kanila ito eh. At yung anak ay nagiging soil nga. Gumaganap dito ang nahulog, ang inilaglag dito. Pinangasiwa sa kanya eh. Yung tatay, nag-oversee lang yon. Nakikipantay. Alam ba ninyo nga hindi ito gawang biro itong pagpapaliwanag sa inyo? Talagang talas ng kaisipan, malawak ang iyong pang-uunawa para maintindihan mo kapatid, kaibigan. Saan ang ating hahantungan? Ang buhay natin sa mundo
ay may hangganan. Ang mundo ay tulad ito ng isang malawak na kulungan. Mga kwarto-kwarto kaya itong mundo. Kapag ikaw ay ginagawa ka ng iyong magulang, papasok sa isang kwarto para hindi masilipan. Pasok ng motel, hotel. Ganun yun kwarto yun At pagkatapos ng isilang, mayroon namang kwarto yung bata. Pupunta naman hanggang sa paaralan, another kwarto naman. Nakuha ninyo? Kapag ka na ospital, kwarto na naman. Kwarto-kwarto lang itong mundong ito At kapag ka ikaw naman ay nakulong, bilibid naman ang iyong kahantungan, kwarto pa rin yan. Nakuha ninyo? Na kapag ka ito ay ating maunawaan, ang mundong ito, alam ba ninyo, puro na lang ito kasinungalingan. Yes. Ang sabi nga ng Konsyo, sabungan lang ito ng kasinungalingan. Magpakatotoo lamang tayo. Hindi ko ibig na tayo ay magpakabanal. Walang banal dito sa mundong ito. Wala. Hanggat nasa iyo pa ang nasa, naligayahan ka pa, may saya ka pa. Kailangan kapag nasiwaga ka na, naiintindihan mo. Alam mo na kung paano itimbang. Gumit na ka, tumimbang ka. Ito lang pala yung mundo, ik-ikan lang pala ito. Sex, life, and happiness lang tayo rito. Entertainment lang ang mundo, kapatid. Nakikita naman ninyo, entertainment lang ito. Kung bakit ba pinauso ito ni Kuya Germs, Entertainment lang ang mundo. Nakuha ninyo? Nililibang ka lang dito. Papayamanin ka. Pero hindi mo natalunton ang Diyos na dapat nating sambahin. Sapagkat ito ay, ang Diyos sa kalupaan ay may ginaganap din siya rito. May kapangyarihan din siya rito. Kaya hindi po pwedeng hindi ka muna tumiklop kay Kristo Jesus bago ka makapasok sa aral ng mystery sa hiwaga. Alam ba ninyo ngayon, nasa science law na tayo ngayon. Napagdaanan natin yung natural law, common law, science law, papunta na tayo sa tinatawag na divine law. Ngayon, nasa science innovations na tayo. Nakuha ninyo, science law na tayo ngayon. Kaya ang dami ng mga artificial intelligence, AI, mga robot, huwag kang magtaka. Nakalagay kayo sa Bible yan, sa Isaiah chapter 2, na pagdating ng araw ay isang lalaki ay pag-aagawan ng 7 kababaihan. Kasama na ang robot noon. Paano ngayon yan? Magiging bulugan tayo nito. Mangyayari yan sa uling kapanahonan. Kaya, masaklap ang ating enjoyment lang ang mundong ito Mundo ng kasiyahan lang ito. Ang lungkot, lumbay at saya. Trabaho ng tatay natin yan dito. Ang tao habang siya ay mayroong nasa, mayroon siyang yung nasa na gusto mong makikipagtalik, tumboy, bakla, o anumang mga klaseng tao dyan, may nasa yan Ang Diyos ng kalangitan, iba. Ang Diyos ng kalupaan, siya yung may nasa. Ngayon, hindi niyo tanggapin na ang tatay natin ito ay si Satanas lamang. Napaka-ipokrito ninyo. Hindi niyo tatanggapin yan. Ako, alam ko na yan. Huwag mo lang siyang sambahin. Gusto lang niyang ihayag na siya. Na yan ang tatay natin dito Magpakatotoo ka lang. Matagal ng panahon tayo nalansi. Kaya tayo ngayon ay gusto na tayong ibalik sa kaayusan. Hanggat hindi natin siya kilalanin na siya ang gumanap sa mundong ito. Patuloy ang parusa niya. Kilalanin mo siya. Na ang tatay natin dito ay siya lang ang gumaganap dito. Walang kinalaman yung tatay natin sa langit. Nandoon lang yon. Tumitingin lang yon kung ano ang nangyayari dito sa kalupaan. Sila lang yung nagmaniobra yung creations niya. From creators to creations to create. Sabi ko sa inyo, talaga naman, napakagandang pagmasdan ang nakaraan ng ating mundo. Nandito na noong araw, yung mga Anunnaki, mga Nephilim, mga giant,
dumaong na sila, doon sila nagla-landing doon sa Mount Hermon. Ay, ang dami nila hanggang sa nangyari na nga. Alam mo man tao, hindi lang naman tayo nanggagaling kay Adam at saka kay Eva. Ang dami, experimental nga ito eh. Iba ang pangalan ni Adam nung, sila yung mga Adamus eh. Sila si Enlil, sila si Enki, sila si Mardax. Basahin nga ninyo yung kasaysayan ng mga Niberians. Nakarating na sila dito. Nagmimina na ng ginto nga sila dito dahil nagka-problema din ang ozone layer nila doon sa Nibero. Kaya yung mga dust dito, dinadala na yan doon sa unang panahon. Kaya basahin niyo yung Sumerian tablet. Marami kasing nailihim sa atin. Ang Book of Enoch lang, hindi na inihayag sa atin. Book of Abraham. Maraming mga bagay nga inailihim sa atin. Sa panahon kasi ng konsiho ng Nicaea, the Nicaea Council, si Emperor Constantine, if I'm not mistaken, doon nagsisimula yan eh. Balon Bonaklat kasi ito noon. Balon Bonaklat. Ito po yung Balon Bonaklat na noong araw, ay malawak yun eh. Para itong carpet ba? Ano yun? Ay yung mga balat ng hayop, balat ng kamilyo, baka. Alam nga naman, ilalatag mo yan doon sa pulpito. Kaya pinaliit nila ang Bible. Pinaganda nila ng husto ang Bible. Okay? Nilagyan pa ng mga sitas. Verso, verse, dampot-dampotisim na lang ang ginagawa nila. O nga, kapag magaling kang pastor, at ikaw ay medyo makarismatic magsasalita doon sa harap ng iyong mga listeners, ay talaga naman, makukuha mo ang kanilang simpatya. Dadalhin ka kaagad na ang kaligtasan ay ang Ama, Anak at Espiritu. Kaibigan, hindi ka pwedeng dumirikta doon sa taas. Dadaan ka muna kay Inang. Susuko ka muna doon. May turnover ito. Kaya taluntunin ninyo ang daan ng hiwaga. Ang aking hinahayag sa inyo, ito'y salita ng the heavenly wisdom. Sila ang nag-atas sa akin ito para ihayag ito sa sangkatauhan. Narito ako para ipagbigay alam sa inyo. Nasa kawakasan na po tayo. Kaya nawa ang mga tinig na ito ay kikintal ito sa inyong puso at isipan. Ito ay kikintal sa inyong puso at isipan at pagninilay-nilayan ninyong mabuti ang mga bagay na ito. Huwag ninyong pabayaan ang inyong sarili. Kaya ako ay nagpapasalamat, nakalimutan ko na lang na i-greet ko yung aking mga kaibigan, yung mga Delgado family at saka yung si Edith del Rosario, laptop corner, talaga naman. Sila si Moses Ganiban, dami nilang mga nakaano sa atin. Magandang pagkakataon at saka sila si yung aking mga kamag-anakan diyan sa Leyte, sa Ormoc at saka yung mga Delgado family, sila si Brother Sunny, Sister Virgie at saka yung mga nandiyan nakakilala sa akin diyan sa Commonwealth Market at ang ating iba pang mga CCN patrollers diyan sa Montalban. Saka ang dami nila roon at hindi ko na isa-isahin. Ang mga patrollers natin diyan sa Montalban this coming next week, ako ay darating dyan at mag-usap tayo. Marami tayong ipag-usapan dyan dahil napapanahon ng kailangan natin magkaisa ngayon. Okay, dahil nga sa limitado lang ang oras natin dito, mayroon na lang tayong mga isang minuto ditong nalalabi. At ako ay pansamantala munang magpapaalam at sa susunod na pagkakataon, ito ay ating pag-usapan. Tuloy-tuloy lang natin, isi-series natin to. At medyo makaka-move on na tayo siguro doon sa ating pinanggalingan, ang kasalanan. In-establish ko muna dito ang kasalanan kung paano nakapasok sa mundo. At tayo dito ay ang gumaganap, tatay lang natin sa mundong ito. Okay, pangsamantala, ako muna ay magpapaalam sa inyo sa hapon na ito at mayroon pang lakad ang inyong lingkod at ay may oras lang tayo na dapat nating gampanan dito. Mabuhay po tayo at maraming salamat sa inyo. Thank you.
Pagsawala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83.